Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Surrounded by His glory. Kaya habang tayo ay nagwo-worship at habang nagdideklarasyon ng pagsamba sa Diyos, ibinigay ng banal na Espiritu ang angkop na awitin, ang panalangin ni Moses, "Show me now your glory." Kaya nais kong maunawaan ninyong mabuti na malaki ang ginagawa ng Diyos sa ating pagdalo sa pagtitipon ng revival. Sapagkat sa huling panahon, kailangang ma-revive ang bawat nilalang. Surrounded by His glory. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kami po ay napaliligiran ng iyong kaluwalhatian. Sa ibabaw, sa ilalim, sa harapan, sa hulihan, sa dalawang tagiliran, kami po ay balot ng iyong luwalhati. At ngayong sandaling ito, isiwalat mo sa bawat isa't lahat ay matuto na wala silang dapat katakutan kundi ikaw lamang. Ni ang mga pagsubok ay wag nilang pangambahan. Ni ang sakit ay wag nilang ikabigat ng isipan. Because we are all surrounded by your glory. Kaya ang lahat ng akma at angkop na katotohanan, kapag aming ginamit ang magpapalaya sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Bakit po kaya si Joseph ay hindi sumama ang loob, hindi nagtampo at hindi nagalit? Wala po siyang sandali na pwedeng ipagtampo. Dahil siya po ay punong-puno ng pangarap ng Diyos. Ang madali pong magtampo ay yung hindi alam ang pangarap ng Diyos. Na pag iyong pinuna ang mali, ay nakaalsa na agad. Pero yung mga taong nabubuhay sa pangarap ng Diyos, pakinabang at yaman ang siya'y ituwid. Ang matalino kapag itinuwid ay lalong nagiging matalino. Ang kakaunti ang alam pag pinuna mo sa mali, laging nagagalit. Kaya kailangang matuto tayo sa katotohanan. Surrounded by His glory. At kailangang matutunan po natin kung paano ang Diyos ay mabubuhay sa atin sapagkat siya'y buhay na Diyos. Kahit saan po tayo dalhin ng Diyos, magkakaroon ng himala. The world is changed not by great men, but by weak men in the hands of God. Ang daigdig po hindi binabago ng mga dakilang lalaki at babae. Ang daigdig po'y binabago ng mahihinang lalaki at babae na hawak ng Diyos sa kanyang kamay. At laging unawain mo, you and God, you are a majority. Huwag mong tingnan ang iyong nakaraan at huwag mong tingnan ang iyong kalagayan. Huwag mong tingnan kung ano ang iyong kakayahan o di kakayahan at huwag mong tingnan kung mayaman ka o wala. Ang mahalaga, ikaw at ako ay pinili ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya't iyong sinuping mabuti, iyong paunlaring mabuti,
ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Pansinin po natin, si Moises, na kanya na ang buong Ehipto. At ang Diyos din ang may kaparaanan kung bakit siya naging anak ng kapatid ng Paraon. So siya yung tagapagmana ng Ehipto. Nasa kanya ang kapangyarihan upang pangasiwaan at pamunuan ang buong daigdig. Subalit nung matuklasan niya na hindi yun yung panahon, nung matuklasan niya na iba ang itinitibok ng kanyang puso, hindi siya naging sinungaling sa kanyang puso. Sinunod niya ang pintig ng kanyang puso sapagkat alam niya na yun yung tunay na layunin ng Diyos sa kanya. Kaya nais kong inyong maunawaan ngayong sandaling ito na ang layunin ng Diyos sa iyo, personally, pag natuklasan mo, hindi ka na makikialam sa pangarap ng iba. At mararanasan mo na ang kaibang pagsama at pagdamay ng Diyos, kakaibang pagkilos ng Diyos, kakaibang pagtustos ng Diyos, sapagkat natuklasan mo na kung ano ka at sino ka at kung ano ang tawag sa iyo ng Diyos. Lumaya tayo sa pagkukunwari dahil sa kamangmangan. Lumaya tayo sa pagpapakita na akala mo'y tayo'y matagumpay. If you feel sad, then show your sadness. If you feel pain, show that you are aching. But bear it silently without murmuring. Si Pablo po, pinalo ng bato. Pero nung magising, Lord, ano po ang next mission ko? Siya ba ay nagdemanda? Nais kong maunawaan ng bawat isa sa atin na kaya may kwento tungkol sa mabuting Samaritano ay upang ipakita sa mga Kristiyano na ikaw at ako ay iniligtas para gamitin ang kabutihan ng Diyos, sapagkat yung pagkaligtas sa ating kabutihan ng Diyos at yung kabutihan yun ay gawin natin, gamitin sa mga taong nangangailangan ng kabutihan ng Diyos. Surrounded by His glory. Kailangan mo nang gawing mahiyain si Moises para mawala yung sobrang tiwala niya sa kanyang sarili. Dapat magtiwala sa sarili, pero paghigit ang pagtitiwala ng tao sa sarili kaysa nararapat, siya'y babasagin ng Diyos. At paano mo mapupunang sobrang tiwala mo sa sarili? Siyasatin mo ang iyong prayer time. Siyasatin mo ang iyong study time. Siyasatin mo ang mga oras kung ilan sa maghapon ang iyong ibinibigay at ginugugol sa pag-iisip sa Diyos. If you have less time is spent in the presence of God, you are proud. You are trusting yourself. Kaya tayo naririto para harapin ang buong katotohanan. Repentance is needed for salvation, but dependence is required for prayer. You will not be a success at prayer if you are not depending solely on God. Kailangan lubusang nagtitiwala tayo sa Diyos, na hindi tayo nagbabakasakali kapag nanalangin tayo kung kagalingan, paniwalaan mong natanggap mo, iniisip mo pa lamang, sapagkat ang sabi ng Biblia, even while you are still praying, I will hear. Call unto me and I will answer. Kaya sigurado ang Biblia at sigurado rin tayo. Dahil sobrang pag-ibig sa atin ng Diyos. At may nangyayaring kaiba sa buhay ng bawat isa ngayong gabi. Surrounded by His glory. Sa Exodus 33:18. Exodus 33:18.
Laging tandaan mo, si Satanas ay gagawa ng paraan para hadlangan tayo. Dahil takot siya pag ikay umalab sa revival. Takot siya kapag ikay naging napakaalab sa panalangin. Yun ang kinatatakutan ni Satanas sapagkat ang maalab sa panalangin ay laging malakas. And he said, I beseech thee, show me thy glory. So ito po ang dalangin ni Moses. And then, sa Psalms 85:9, Psalms 85:9, surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. So if you fear God, as I do, kapag ikay may takot sa Panginoon, ang luwalhati ng Diyos ay titira sa iyong buhay at sa iyong bahay. Amen po ba? Do you fear God? So kung may takot ka sa Diyos, hindi mo katatakutan ang kawalan ng hanap buhay. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka matatakot sa sakit. Kung may takot ka sa Diyos, hindi ka matatakot sa mga banta ng kaaway. Why? Because God will never let you down. God will never let you be defeated by those who don't fear Him. Glory means that God will never allow you to be defeated. Glory means that He will give you the power. He will give you the greatness of Himself. At ikaw ay iangat ng Diyos. That is glory. Whew. And then, ang sabi sa Isaiah 42:11, Isaiah 42:11, let the wilderness and the cities thereof lift up their voice. The villages that Kedar does inhabit. Let the inhabitants of the rock sing. Let them shout from the top of the mountains. And then, ang sabi sa 42:9, Isaiah 42:9. So, pansinin po natin yung pagsamba ay kailangan ating ginagawa. Behold, the former things are come to pass, and new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them. Kaya kung ikaw po ay nabubuhay na may takot sa Panginoon, nagtitiwala at umaasay sa Panginoon bago mangyari ang anumang dilubyo, ito'y sasabihin sa atin ng Diyos. Bago dumating ang anumang baha, ito ay sasabihin sa atin ng Diyos. Habang ako'y nanonood ng telebisyon kanina doon sa newscast, umiiyak ako habang nasa hapag ako ng pagkain. Yung sobrang kahabagan. Sapagkat marami ang namatay dahil sa biglang dating ng baha. At kahit mga sundalo ay nalunod, ibig sabihin walang lakas na lalaki o babae kapag dumating ang sudden destruction. Kaya kailangan tayo matibay dito. Amen? Kailangan payapa tayo dito. Amen? Sabihin mo sa iyong sarili, kailangan matibay ka sa aking espiritu. Kailangan payapa ako sa aking isipan. Pansinin po natin. Mawawala ng pera ang GSIS. Mawawala ng pera ang SSS. Mawawala ng pera ang PhilHealth. Sapagkat darami ang mga retirees. Hello. Bakit po namumroblema ang Middle East? Sa sobrang pera. Kaya po may IMF, sila namamahala ng pera. At bakit po namumroblema ang mga multinational company at mga local companies? Sobra po ang pera nila. Kaya sila'y tayo ng mga gusali. Tayo sila ng mga supermarket. Bakit po? Dahil masisira ang ekonomiya. Kaya kahit walang nakatira doon sa mga condominium na matataas, kailangang itayo nila yon sapagkat saan nila ilalagay yung pera. Masisira ang sistema ng sanlibutan. At tiyak na masisira ang sistemang ito. Pero hindi ang sistema ng langit. Amen po ba?
The system of God is divine and is strong. Is stronger than the system of the world. Kaya kailangan tayo po'y maging matalino at magpakalakas tayo dito para magkaroon tayo ng kapayapaan dito so that we shall be surrounded by His glory. Alam mo, hindi po pinag-aralan ang makapagliligtas sa isang tao. Marami po ang nagpapakamatay sa Amerika because they don't have to do after retirement. Pero kapag ikaw po ay maalab sa Diyos habang ikay bata pa, kahit po sa matandang edad, ikay magiging maalab sa Diyos. Train up the child in the way that he should go, and when he grows old, he shall not depart from what he have learned. Kaya po, hindi po ito pagalingan. Hindi po ito paramihan ng tagumpay. At hindi rin po ito paramihan ng pera. Ito po ay pagtiyak na ikay sinasamahan ng kaluwalhatian ng Diyos. At pagtiyak mong sinasamahan ka ng kaluwalhatian ng Diyos, hindi sisikdo-sikdo ang iyong puso. Kapag tiyak mong kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot sa kirot. Hindi ka matatakot sa bukol sapagkat may kapangyarihan ka na palayasin ang anumang uri ng sakit at karamdaman mismo sa iyong katawan. Let the glory of God dwell in the land. Glory. Ang Diyos po ay napakabuti. Nais kong magkaroon tayo ng comparative study about the book of Daniel and epistles to the Ephesians. Tingnan natin ang similarities. Pero bago yun po, tingnan natin muna ang pagkakatulad ni Daniel dahil ito po ay isang paghahayag ng buong katotohanan tungkol po sa pagtuklas kung ano ang kaluwalhatian na ating hihingin. Si Daniel po ay galing sa royal family. Si Daniel po ay nabuhay sa panahon ni King Josiah nung siya ay mag-institute ng reform. 16 years po siya sa panahon ng Haring Hezekiah o ng Haring Josiah. At ang propeta doon sa bandang huli ng paghahari ni Josiah ay si Jeremiah patungo doon sa pagkatapon. At si Daniel po, ang katangian niya siya ay madasalin. Si Daniel po, ang katangian niya siya ay banal. At siya ay tumapang dahil sa kaniyang alab sa pakikipag-ibigan sa Diyos. At si Daniel po ay hindi kayang sirain ang paninindigan. Kahit bantaan siya ng kamatayan, baliwala sa kanya yung banta, sapagkat alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkod ay tapat at kaya siyang ipagtanggol sa lahat ng kikitil sa kanya ng hindi sa takdang panahon. Kaya nais kong maunawaan ang bawat isa ngayong gabi na ang kailangan natin kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! At kung ating papansinin, ilang saling hari, mula kay Nebukadnezar, pinalitan siya ng isa at ng kanyang manugang ang pangatlo. At ang 5 pang hari sa panahon ng Babylonia, bago pumasok ang Mede-Persian Empire at siya ay nagtagal pa kay Cyrus, under Cyrus at Darius. So, ang kanyang pamumuno, doon po sa 70 years ng exile, nabuhay po siya na 72 years doon sa exile na nasa mataas na posisyon. Because of the glory of God. Kaya kung titingnan po natin, ang Book of Daniel, ito po ang isa sa aklat na susi sa pagkaunawa sa Book of Revelation. Awa ng Diyos, ito po itinuro ko for 2 years sa Bible School noong 1985. Book of Daniel, Book of Hebrews, and Book of Revelation. At ako po ay nag-enjoy doon sa darating na pagbabalik ng Panginoon. At nagsimula ang prophecy. Yung 483 years na prophecy nagsimula kay Nehemiah, March of the time of Nehemiah, at ito ay naganap
sa panahon na si Jesucristo at age 29 ay nagsimulang maglingkod. Nisan ang unang buwan na kung saan sinabi ng Diyos ang starting point ng katuparan ng prophecy ng pagdating ng Mesiyas. At kung titingnan po natin, sisiyasatin, meron pong panukat ng mga araw sa bawat taon. Ang unang panukat ay lunar years, ang pangalawa ay solar years. Pero ang ginawang panukat dito sa panahon ng pagdating at sa katuparan ng pagdating ng Mesiyas ay, ang tawag nila ron ay luni-solar years. Ang ibig sabihin, ang ating Gregorian calendar ay 365 years or 306 days or 367 days pag leap year. Pero ang lunisolar years ay 360 days lang ang pagbilang. At sa simula sa March, Nisan po yun, dahil ang Nisan po, March and April, the first month in the Jewish calendar. At nung magsimula ng ministry ang Panginoon, April, at the age of 29. Kaya kung titingnan po natin ang Book of Daniel, dahil ito po'y napakahalaga para maunawaan ninyo ang glory. Sapagkat hindi ka na magiging katulad ng dati kapag naunawaan mo ang glory of God. If you are surrounded with the glory of God, hindi ka po matatakot sa anumang mga pagsubok. So ating balikan, ang first 6 chapters of the Book of Daniel is about history. So doon mo po makikita ang kasaysayan ng mga kahari ng mga hintil. Yun pong mga haring nauna ay mga Hudyo po yun. Pero dito sa Book of Daniel, Gentile kings po ito. So ang first 6 chapters ay about the history of the Gentiles king or Gentile kings. At ang huling 6 na chapter po is about prophecy. It is not about the Gentile, but it is about the believers. And then ikukonekta po natin ang Book of Ephesians. Ang unang 3 chapter ng Book of Ephesians ay about doctrine. Ang huling 3 chapters is about practical application. So if you believe Jesus Christ, you are wealthy. Kung ika'y sumasampalataya kay Jesucristo, kung tanggap mo si Jesucristo ang iyong Panginoon, mayaman ka. That is the 3 chapters of Ephesians. You are blessed with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So ang kayamanan natin ay si Jesucristo. So the wealth of Christ is the first 3 chapters of the book of the letter to the Ephesians, and the last 3 chapters is the practical application of the truths. So the wealth and the work. Kaya nga kung maunawaan mo, ikaw ay magkakaroon ng personal na kapahayagan para pag nagsama-sama ang mga tunay at genuine na mga Kristiyano, magkakaroon tayo ng collective revelation. Congregational revelation and personal revelation, at makikita mo na maaabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Watch out, makikita mo kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos at kung saan ka pupwesto para ang kaluwalhatian ng Diyos ay kasama natin 24/7. Gusto mo ba ng kaluwalhatian ng Diyos? Alam mo ba ang kaluwalhatian ng Diyos? Ano yon? Kailangan ang amen natin ay alam natin kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya makinig ka lang para maunawaan mo kung paano ang kaluwalhatian ng Diyos ay liligid sa iyo at sasaklob sa iyo. Praise God. Kaya kung mapapansin po natin, mahiwaga po ang Book of Daniel. Dahil yung first 6 chapters is written in the Aramaic language. At yung last 6 chapters, written in Hebrew language. 2 languages. The Hebrews doesn't know the Aramaic language. And those who know the Aramaic language does not understand the Hebrew language. So ito po ang hiwaga.
Before Daniel, ang mga tao hindi alam mga Aramaic language, ang kanyang mga kababayan. But after Daniel, yung mga tao, mga kababayan niya, nakalimutan na ang Hebrew language at ang minaster na ay Aramaic language. Before and after, but while Daniel still reigned as prime minister, he knows the Aramaic and the Hebrew language. At kung makikita po natin ang similarity ni Pablo, Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Napakatalino rin ni Pablo. Hello. At ang Book of Ephesians, ang pinakang susi sa pagkaintindi sa lahat ng mga sulat sa New Testament. Kaya nga, unawain mong mabuti. Bakit may Book of Daniel at bakit may letter to the Ephesians? At kung atin pong uunawain at dapat nating matutunan, gusto ng Diyos na ikay ligiran ng kanyang luwalhati. God desire to surround you with His glory. So ngayon, ano ba yung glory of God? Yun po yung ating pag-aaralan. Sapagkat kapag nasa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos, siniyasat ko po ang glory sa iba't ibang bahagi ng Biblia, at ito po ang natuklasan ko sa iba't ibang translation, that the glory is the honor of God. That glory is the majesty of God. That glory is the very presence of God. That glory is the self-existing God. Ang Diyos na walang pinagmulan. Yun po ang glory. Another meaning of glory is His great presence. Another meaning is the renown that abide
in a certain nation. The renown of God, yung katanyagan ng Diyos, yung kadakilaan ng Diyos, yung kahusayan ng Diyos, natitira sa isang bansa. Kaya kailangan sa bahay natin nakatira yung kadakilaan ng Diyos. Alam kong gusto nating lahat ito. So, the glory is the majesty of God. The glory is the power of God. The glory is the honor of God. The glory is the praise of God. Kaya kung titingnan po natin, kapag pinupuri mo ang Diyos, kaya mo pinupuri ang Diyos dahil ikaw ay naliligid ng kanyang luwalhati. Kaya pinagtitiwalaan mo ang Diyos dahil ikaw ay lukob ng kanyang luwalhati. Kaya hindi ka natatakot sa mga pagsubok sapagkat ikay saklob ng luwalhati ng Diyos. Kaya nga unawain mong mabuti, hindi ka matatakot sa mga panahon sapagkat nalalaman mo na ikaw ay laging nasa ibabaw ng mga panahon sapagkat ikaw ay nababalot sa kaluwalhatian ng Diyos. O, purihin ang Panginoon. So, what is the glory of God? Sa John 17, the high priestly prayer. Tumutok po kayo from John 13 to John 17 para maunawaan ninyo ang total plan of God about the church. Dahil itong pinag-uusapan sa Book of Daniel is about the nations. Pero sa Book of Ephesians, it is about the church. So, ang highly priestly prayer of Jesus Christ is this. Sa John 17 verse 1, pakikita ko po sa inyo ang glory. At nung matuklasan ko ang glory, wala na akong takot kahit ano pa ang ipag-utos sa akin ng Panginoon. Wala na akong takot sapagkat alam kong ang labanan ay sa Diyos. Kaya mula nung maunawaan ko ang glory, alam kong ang labanan ay sa Diyos. Ang probisyon ay magbubuhat sa Diyos. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Dalawang salitang malaki ang nais kong hindi ninyo makalimutan ngayong sandaling ito. The word glorify and the word sanctify. Parangalan mo ang iyong anak katulad ng pagpaparangal ko sa iyo. Inihiwalay ko ang aking buhay para sa iyo. That is sanctify. Kaya unawain mo mabuti kung negosyante ka, kakaiba ang iyong pagdinegosyo sapagkat ang katalinuhan mo'y kakaiba. Malalaman mo kung kailan ka magsasara at magbubukas sapagkat nalalaman mo ang mga sasabihin sa iyong pangunahin ng banal na Espiritu kung kailan magkakaroon ng pagkalugi. Iiwas ka ng Diyos sa kalugihan. Kaya unawain po nating mabuti. The central idea of the Book of Daniel, isa po ang sentro ng Book of Daniel. To tell the Gentile kings and the world that there is only one king and ruler of the entire creation. And the name, even Ezekiel the prophet said that it is only Jehovah God that rules all of creation. Kaya pag naniwala ka na ang Diyos ang iyong hari, pag naniwala kang si Hesus Kristo ang iyong hari, pag naniwala ka at nabuhay kang tuloy-tuloy na si Hesus Kristo ang iyong Panginoon, mawawala ang takot mo sa mga pagsubok, mawawala ang takot mo sa mga krisis sapagkat nalalaman mo na ang krisis mo ay siyang panggagalingan ng iyong himala, na ang mga pagsubok mo ang siyang pagmumulan ng iyong katalinuhan. Glory! Kaya pag inutusan ka ng Diyos na gawin ang mga bagay na ganito, hindi ka natatakot sapagkat alam mo na yung nag-utos ang bahala sa tustos. Yung nag-utos ang bahala sa tustos. The one who commanded you will be the one in charge of your provision of that calling. Eh, yung iba doon natatakot at naduduwag. Salamat at narito pa rin kayo sa matinding pagbibigayan kagabi, narito ka pa rin. Handa ka pa ba sa susunod na pagbibigayan? Salamat sa 5. Handang-handa. Amen. Hallelujah.
So, ngayon, alam mo, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Parangalan mo ang iyong anak, para ang iyong mga anak ay makapagparangal sa iyo. Tingnan natin sa verse 19. 17:19. And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truths. So atin pong unawain, sanctify is setting apart oneself. Inihiwalay sa karamihan ng sarili. Kaya may mga panahon dapat tayo at pagkakataon nahihiwalay tayo sa karamihan sa oras ng panalangin. May pagkakataong sama-sama tayo sa panalangin pero dapat araw-araw may oras na ikaw lamang at ang Diyos sa panalangin. That is sanctifying oneself. And the instrumentalities is the truths or are the truths that is in the Word of God. Kaya nga ating unawain, paano ang luwalhati ng Diyos ay lulukob sa iyo? Sa verse 3 ng John 17, makinig kayong mabuti na nandito ang glory. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. This is life eternal, that they might know thee, the only true God. Dito po maraming sumasablay. Kinalimutan nila yung ikalawang bahagi. Kinalimutan nila, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Hindi nila maunawa because they are Gnostic. Yun pong Gnostic ay gnosis, galing po sa knowledge, wisdom of the world. So they cannot accept that three is one. Not three are one, but three is one. The Father, the Son, the Holy Spirit. They cannot admit the mystery of Trinity. 1 plus 1 plus 1 is 3. But according to Scripture, there is only one true God, the Father and the Son. Through the revelation of the Holy Spirit. Hello. There is only one true God, the Father, the Son. So, that they might know thee, the only true God, and that they might know Jesus Christ, whom thou hast sent. Verse 4. Magsisiyasat po tayo. I have glorified thee on the earths. I have finished the work which thou gavest me to do. Pinarangalan ko ang pangalan mo sa lupa, aking Ama. Tinapos ko ang ibinigay mo sa aking gawain. So ano po yung gawain? Verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Parangalan mo ako, aking Ama, katulad ng karangalan kong nasa akin na, bago pa ang daigdig ay nilikha. Eh di siya Diyos. Hello? Dahil wala namang tao bago nilikha ang daigdig, Diyos lang ang buhay noon. Amen po ba? Kaya nga kung uunawain natin ang katotohanan, maunawa mo pag pinaniwalaan mong si Jesus ay Diyos, ikaw ay may Diyos. Pero kapag hindi mo tinanggap na si Jesus ay Diyos, walang Diyos. Yung mga hindi kinikilalang si Jesus ay Diyos. Kahit pa sabihin nilang kilala nila si Jehovah, kahit sabihin pa nila na sila ay witnesses ni Jehovah, kahit pa sabihin nilang sila ay iglesia ni Kristo, kung hindi nila tinatanggap si Jesu Kristong Diyos, sila'y walang Diyos. Kaya nga unawain nating mabuti, ang katotohanan po ay walang kinikilingan. Ang katotohanan kapag ipinahayag ay katotohanan.
Paniwalaan ho hindi ang katotohanan. Ang katotohanan ay magpapatuloy na katotohanan because the truth, the word is truth, and the word continues on forever. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall remain forever. Kaya kailangan salita ng Diyos ang ating paniwalaan at hindi ang salita ng tao na nagpapanggap na sila ay matatalino. Pero hindi sila marunong sapagkat ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa harapan ng Diyos, at ang kamangmangan ng tao, kapag ipinagpalit niya sa karunungan ng Diyos, magiging matalino ang mga mangmang. Salamat at ako'y mangmang, kaya ako ay nagkaroon ng katalinuhan tungkol sa pagkilalang si Jesus ay Diyos. Kung ako ay marunong, hindi ko tatanggapin si Jesus ay Diyos, hindi ko tatanggapin ang aral tungkol sa Trinity. Pero salamat at hindi ako marunong. Kaya tanggap ko na ang Diyos ay iisa sa tatlong pangalan, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Kaya ang daigdig ay bulag kahit inaamin nila na sila'y nakakakita. Sa ibang relihiyon, ang Banal na Espiritu ay puwersa lang. Tumutulak lang because force is a push or pull. So hindi nila kinikilalang ang Banal na Espiritu ay Diyos sapagkat ang pag-unawa nila sa Banal na Espiritu ay tagatulak lang at tagahatak. Hindi po, ang Banal na Espiritu ay mga aliw, ang Banal na Espiritu ay tagapagturo, ang Banal na Espiritu ay patnubay, ang Banal na Espiritu ang dapat namumuno sa iyo at sa akin. Kaya ang kaluwalhatian po ay ang pagtanggap sa Ama at sa Anak. Kaya pag tinanggap mo si Jesus na isinugo ng Ama, nasa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ano yung kaluwalhatian ng Diyos? Yung katotohanan si Jesus at ang Ama iisa. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang kaluwalhatian mo kung paanong ako ay nasa iyo at ikaw ay nasa akin, tayo ay nasa kanila at sila ay nasa atin. Kaya sila ay magiging isa sa atin at sa kanilang pag-iisa sa atin, padadanasin sila ng kakaibang pagsama natin. Glory. Amen. So that they will be perfected in one. And what is perfection? That you believe that Jesus is sent by the Father. And when you believe the word of the preacher, that Jesus is sent by the Father according to Holy Scriptures, then you will receive the sending command of Jesus. Go! Heal! Go! Preach! Go! Teach! Go, preach, teach, heal. Kaya kailangan ginagawa mo yan because that is a practical acceptance na naniniwala kang si Jesus ay isinugo ng Ama at ikaw ay isinugo ni Jesus. Hindi lamang ang nasa fivefold ministry ang gagawa ng pangangaral. Lahat ng bahagi ng isang katawan ay gagawa ng pangangaral, pagpapagaling ng may sakit. At takpan natin ang buong Pilipinas upang hindi na masira na katulad ng nangyari sa Compostela. Kaya nga, tayo po ay maging seryoso. Amen? Kaya kailangan ng isang himpilan ng telebisyon at radyo na walang ipangangaral kundi si Jesucristo. Amen? Na hindi hahaluan ng ibang aral ng mga matatalino. Si Jesucristo ang katalinuhan ng Diyos. Si Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? What the world need is non-diluted message. The stainless Word of God. Yan ang kailangan ng daigdig. Sapagkat ang katibayan ng kaluwalhatian ng Diyos, may kasunod lagi itong himala, may kasunod lagi itong pagpapala, may kasunod lagi itong biyaya. And Jesus was approved by His Father through signs, wonders, and miracles. And you are approved that the glory is with you when signs, wonders, and miracles follow you. You will be an influence to your loved ones. King Josiah is the primary person that influenced Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Jeremiah is also the one who influenced Daniel. And Daniel walked in holiness. Kaya nga po may mga pagsubok
upang iyong pagpasyahan kung anong uri ng buhay ka mamumuhay. Hello. So inilatag sa atin ang pagpili. Sa 2 Peter 3:9, kailangan maunawaan mo kung anong buhay ang iyong pagpapasyahan. Kailangan mabuhay tayo sa gusto ng Panginoon. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya po darating ang mga dilubyo. Kaya po darating ang mga flash flood. Kaya po darating ang mga tsunami. Kaya po darating ang pag-uga ng lupa. Ang mga lindol, ang mga digmaan. Pansinin po natin, yun pong fulfillment nung statue sa panahon ni Nebuchadnezzar. Yung 2 legs po, one is made of iron and one is made of clay. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng iron? Ito po yung mga itinayong mga bansa. So napakarami po ng bansa sa ating panahon, 240 sa Africa lang, hinahati yung mga bansa. At bakit hinahati yung mga bansa? Para matupad ang hula ng Biblia. Nadarami ang mga bansa. At yung mga bansa na mga pinuno doon, pansinin po natin ang nangyayari sa Syria, pinagbobomba niya ang sarili niyang mga kababayan. Why? That is iron hand. Pero pansinin po natin bakit hindi nila masupil ang labor front. And that labor front is another power against the iron hand. At nangyayari po yun sa ating panahon. Kaya nagbabakbakan sa Greece, nagbabakbakan sa whole of Europe, labor against their government. At natupad po ang hula. At ito'y magpapatuloy hanggang sa pagdating ng Antikristo. Kaya ito ay mapanganib na panahon sa kanila. Pero hindi sa atin kung tatanggapin mo ang mensahe. We will rule and reign with Jesus if you will receive the message that none should perish, but that all should come to repentance. Amen? Sa verse 10, but the day of the Lord will come. So, definite po, ang araw ng Panginoon ay darating. As a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. The heavens shall pass away. Mawawala po ang mga kalangitan. Ano po yung heavens? Atmosphere. Atmosphere, space, ionosphere. Yun po yung mga heavens. Pero not the third heaven. So paano ito masisira? With a great noise. And the elements shall melt. Isip-isipin mo po, halimbawa, yung maiiwan dito sa building na ito sa araw na yon. Tayo po nasa ibabaw na. Malulusaw po lahat ito. Alam niyo po ba yung neutron bomb? Yung neutron bomb po, pag bumagsak po yan sa gitna ng Metro Manila, wala pong masisirang gusali, pero mamamatay lahat. Kung ilang kilometro yung diametro. Basta pag sumabog yung neutron bomb, lahat po ng radiation ay kakalat at lahat ng may buhay ay mamamatay. Yan po ang panganib. At yun po yung nasa arsenal ng mga Amerikano at ng mga Ruso. Ginamit ang napalm bomb sa Saigon nung ending part ng digmaan ng North at South Vietnam. Ilang kilometro, bumagsak po yung isang bomba at yun po ay kumalat na apoy na kung ilang kilometro ang lawak. At napakabilis po ng speed nung apoy na yon. At nagpatutuo ang isang babae, si Kim. Nagpatutuo siya na siya ay naggalit dun sa piloto nung US bomber
na naghulog nung napalm bomb. Mula po sa kanyang sikmura, siya po ay sunog hanggang sa kanyang paa. Nasa Abbotsford, Canada ako noong 1997, uma-attend ako ng conference. Nagtagpo yung dalawa doon sa conference, si Kim at ang piloto. At sila ay nagpatawaran. Sapagkat matagal ng pastor itong piloto at si Kim naman ay misyonero na ipinatutuo na dahil kay Jesucristo napatawad niya ang piloto. Hello? Kaya nga po, pag ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa isang tao, wala siyang dadalhing sama ng loob, wala siyang dadalhing hinanakit. Ang lahat ng mga nakagawa ng kasamaan sa Kanya, pinatawad na niyang lahat. Glory. Amen? Kaya doon, tumimo sa aking puso ang awiting inaawit ni Pastor Carlos, I will never be the same again. At mula noon, nag-iba na po ako. Amen? So naging na po akong matapang sapagkat doon sa prayer room nung simbahang ibangheliko. Ang sabi ng Diyos, gagamitin kita pagbalik mo sa Pilipinas, pambihirang paggamit, at doon po nagsimula ang television ministry. Hello, lahat po yan ay merong tinig na buhat sa Diyos. Kaya atin pong lulukuban ang buong Pilipinas at Asya ng telebisyon na ang ipangangaral lamang ay ang Panginoong Hesukristo. Nahihigtan ang mga sekular na telebisyon sapagkat ang Diyos ang gumagawa nito. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga unawain mong mabuti. Ikaw ay bahagi nito. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat at ako'y bahagi nito. So, masaya ka ba? Amen. Hallelujah. So, sa verse 11, napakaganda po ng katanungan dahil masusunog lahat. Lahat ay malulusaw. Seeing then that all these things shall be dissolved. Grabe po ano, all elements will melt with fervent heat. Dito naman, dissolve. Hindi balik kung klase yan. Yung subject, di po ba sa college, dissolve, dissolve, dissolve dahil kulang ang enrollee. Apat ang nag-enroll, kaya dissolve yung subject. Next semester na uli kukunin. Pero iba po itong dissolve dito. Lahat ng likha sa ibabaw ng lupa ay mawawala at malulusaw. At dahil mangyayari ito, what manner of persons ought you to be? Anong uri ka ng tao na dapat ikaw ay magi? All in all holy conversation and godliness. Kailangang banal ka nga sa iyong pamumuhay, banal tayo at maka-Diyos sa ating pamumuhay. Daniel is so godly. Daniel is holy in his day after day life. And he validated that holy and godly life by prayer. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang
palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. The prayer that attract results. Panalangin may resulta. Panalangin may katugunan. Panalangin may nangyayari. Earnest, sincere, and serious prayer. Huwag kang magkukunwa na humihingi ka sa Diyos. Maniwala ka na ika'y dininig ng Diyos sa sandaling ika'y nanalangin. Maniwala ka na sa pangalan ni Jesus, natanggap mo yung iyong kahilingan. Kung gaano katagal bago mo ito mahawakan. Bago nagkaroon ng Isaac ang lalaking si Abraham, 25 years of sincere, serious prayer, fellowship, and communion with God. Ikaw po ba ay meron itong tatlong uri ng relasyon? Are you yielded to Jesus Christ? Ikaw ba'y lubusang nakaalay ang buong buhay kay Hesus Kristo? Kung gayon, meron ka bang oras ng pakikipagniig sa Kanya? Meron ka bang panahon ng communion with Him, fellowship with Him? At hindi ka na mag-i-enjoy sa chismis. If you have fellowship, if you have daily communion with Him, hello? Ang iyong pakikinggan na lang ay yung mga himalang ginagawa ng Diyos sa iyong kapwa Kristiyano. Napakasarap pong magkwentuhan na puro himala ng Diyos ang ating pagkukwentuhan kaysa problema ng mga tao. Problema natin, pagkwentuhan natin, pero wag na yung iba na hindi mo kasama doon sa usapan. Dahil pag pinagkwentuhan natin ang problema ni Mr. X, chismis po yun. Pero pag ang ating pinagkwentuhan ay problema ko at problema mo, ito po ay pagkakasunduan natin sa panalangin para malutas ko ang problema ko at malutas mo ang suliranin mo. Hello? At tayo ay makakaranas sa prayer of agreement na ang pinagkasundo ang panalangin ay didinggin ng Diyos. Kaya humanap ka ng mapagkakatiwalaang hindi chichismis ang iyong kabit. Hihingi ka ng kapangyarihan sapagkat walang taong makapagpapalaya sa kanyang sarili sa kirida. Sapagkat ang sinumang lalaki na nambababae ay nasa balon na nakatanikala ang kanyang mga paa at kamay at nababalot
Yun po nasa Ecclesiastes 7:26 at siya ay nababalot ng net. Ano po sa Tagalog ang net? Lambat. Isip-isipin mo po ng isang tao dahil ang isang tao ay alipin ng kasalanan at ang pinakamasamang kasalanan ay ang pangbababae at panlalalaki kung bakla. So, atin pong pansinin yung 4 na gapos ng kasalanang yon sapagkat ang adultery ay hindi kalugod-lugod sa Diyos sapagkat ang sumpaan ng mag-asawa ay sumpaan at kasapakat ang Diyos doon sa sumpaang yon. Hallelujah! Kaya hindi papayagan ng Diyos na ang isang lalaki manatili sa kanyang pagtataksil at pag hindi siya nagbago, bahala sa kanya ang Diyos. So sa halip na sila ay kamuhian, dapat silang iluha sa Panginoon. Amen? Para sila'y maligtas. Kaya ang sabi rito, anong uri ng pamumuhay kung gayon ang dapat na iyong ipinamumuhay? Kailangang banal at maka-Diyos. Holy conversation and godliness. Kaya nga po ating unawaing mabuti, tayo pong lahat ay marupok. Ewan ko kung payag ka, pero ako payag. Lahat po tayo ay mahina. At ito'y alam ng Diyos. Dahil alam niya na ang pagkayari natin ay mula sa putik. But remember this, that we are the clay, He is the potter. Tayo ang putik at siya ang magpapalyok. Kaya kahit anong pangit ng buhay natin, huwag kang mag-alala, ikaw ay hinuhulma ng magpapalyok. Amen. Malaki ang ating pag-asa. Amen. Kaya nga, nung mabasa ko that revival will stop when there will be no one who will be passionate for revival. Hindi hihinto ito. Because my passion for revival is undying. Yung alab ko, yung sigla ko sa revival ay hindi nagsusubside. Kaya hindi titigil ang revival dito sa Green Hills. Ito itutuloy ng lahat sa inyo, ng mga anak ko, ng buong pamilya ko. Because kami bilang sambahayan, kaming lahat ay umaangkap sa revival sapagkat ang revival ang kailangan ng bawat tao. Ang revival ang kailangan ng lahat ng simbahan. Because most of the churches has activities but lack the power. And power will come when revival is being done in every church. Kayo na po ang magtanong sa inyong sarili. Ako dahil sa revival, hindi ako tumatanda. Ang isipan. Bibigyan ko na agad ng diin. Ang katawan tatanda, ang buhok ay puputi, pero hindi po ang isipan. Sapagkat sa sandaling tumanda ang isipan, wala nang pag-asa. Maghihintay na lamang ng kamatayan. Tingnan mo ang iyong katabi, nawa bata ang isip mo. ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga po, alam mo, we are surrounded with this glory. Ang sabi ng verse 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein, inulit po wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall melt with fervent heat. Paulit-ulit po. The elements will melt by fervent heat. There will be fire all over the whole earth. Wala pong pagtataguan. Kaya ito po ang isang instrumentong ginamit ng mga Marines, US Marines, para ang mga nasa yungib at ang mga nasa ilalim ng lupang mga Hapones ay lumabas. Yung flamethrower, pag yung yungib ay binomba ng flamethrower, nagtatakbuhan po yung mga Hapones. Bagamat hindi po maganda yon. Pero kailangan, dahil kung hindi nila pupuksain yung kanilang mga kalaban, sila ang pupuksain yung kanilang kalaban, dalawang bagay. Kapag nasa gera po ang mga sundalo, sino sa dalawang mamamatay, sila o ikaw? Ay palagay ko, may sundalo tayo dito, palagay ko, hindi siya pumayag na siya ang mamamatay, kaya hanggang ngayon siya ay buhay, sapagkat hindi siya pumayag na siya ang mamamatay. Amen? Na yung bala niya ang pupuksa sa mga kaaway, hindi yung bala ng kaaway ang pupuksa sa kanya. Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat may pandinig.
anong uri ng buhay ikaw mamumuhay? Nawa tayong lahat ay magdesisyon ngayong sandaling ito. Banal na buhay. Makadiyos na buhay. Ano ang banal na buhay? Kaiba. Na pag tumanggap ka ng pagpapala, inihihiwalay mo agad ang 20%. Sapagkat kung iyon sisiya sa atin, ang giving sa Old Testament, 23% ang total. Pero sa New Testament, basta 10% masaya na ang tao. Huwag kang masisihan sapagkat ang tithes ang magbubukas lang ng langit. Ang offering ang magpapababa ng mga nasa langit. Amen. Nung ako ay nagtatights, maganda ang aking paligid, maganda ang aking pamilya. Pero ang pera lang namin, ang nabibili lang namin ay saging na mabubulok na at isdang mabibilasa na. Pero nung simulan namin ang offering, malalaking isda na ang nabibili namin. Mga magagandang saging na ang nabibili namin because of the offering. Tithes, the honor of the tithes is God. But the honor of the offering, you. Kaya pag ibinalik natin sa Diyos at pinagpasyahan natin yung 90% na magbigay tayo ng offering, doon po maghihimala ang buong langit sa iyong buhay. Salamat po sa pilit na palakpak. Alam mo, kapag naibigay mo ang ikapu at offering, malayang-malaya ka na financially. Dahil yun po ang aayaw ng dyablo, matutut ang mga Kristiyanong mag-ikapu at mag-offering. Sapagkat alam niya na tapos na ang kanyang mga panlilinlang, sapagkat ang ebanghelyo may ipapangaral na sa telebisyon, satellite at terrestrial. Dahil sa mga pera na iniuukol dito. Nawawasak ang bayan sa kamangmangan. At ang matinding kamangmangan ay ang hindi kilalanin ng Diyos. King Nebuchadnezzar, there is only one king, and that king is God, not you. Siya lang ang pumipili ng hari, at siya rin ang mag-aalis sa iyo. 3 ulit siyang binabalaan ng Diyos through Daniel. Yan nais kong ipaunawa sa bawat isa. Our King is Jesus Christ. Seek ye first the King, so that you may live in the kingdom. So sino ang unang hahanapin natin? The King. So that we may reign in the kingdom. And the kind of life in the kingdom is the life of righteousness. And what is righteousness? That we believe that Jesus is in heaven. Amen? That is righteousness. We believe that Jesus is in heaven, and He is. So, ang katwiran po'y paniniwalang si Jesucristo ay nasa langit, kaya siya ay nasa akin at nasa iyo. Bakit? Ang katwiran po'y ganito, naniniwala tayong nung siya ay mabuhay na maguli, umakyat siya sa dati niyang kalagayan sa trono, sa kanan ng kanyang Ama. Bumalik siya sa dating kalagayan niya ng pagka-Diyos. So, ang ibig sabihin, ako'y naniniwalang si Jesus ay Diyos. Kaya't, ang kanyang presensya at mismong pagkatao ay nasa akin at nasa iyo. Kung naniniwala kang siya nasa langit, sapagkat siya ay Diyos. Amen? So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what is the righteousness of Jesus? That He is in you. Hello? Righteousness is right standing before God. Righteousness is the very presence of God accompanying us every day. Kaya kung naniniwala kang kasama mo si Jesus, then you are righteous. Naniniwala ka bang kasama mo si Jesus? Naniniwala ka bang malulutas mo ang iyong mga suliranin? Naniniwala ka ba sa pangalan ni Jesus, magkakaroon ka ng pambayad sa iyong buwis? Naniniwala ka ba na mabebenta ang lahat ng iyong ibinebentang mga paninda? That is righteousness. You keep on believing Jesus. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain. Ibalik natin sa John 17 verse 20. Kailangan tayo magkaisa sa paniniwala na ayon dito sa katotohanan ng inyong naririnig.
Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So, atin pong tingnan ang susi ng inyong kaunlaran, ang susi ng inyong kagalingan, ang susi ng inyong pagyayaman. So, ito ang susi para sa ating kaunlaran, susi sa ating kagalingan, susi sa ating pagyaman. Jesus prayed for each one of us. And also, Jesus prayed for the disciples. And also for those who will believe on the word that the disciples shared to many people. Kaya kapag iyo pong ibinahagi ang iyong natututunan sa revival, hallelujah, yung makikinig sa iyong mga patutuo sa natutuklasan, natututunan mo dito sa revival, sila rin ay ipinanalangin na ng Panginoon. Kaya sila ay tatanggap doon sa iyong ipinapatutuong natutunan mo sa revival. Oh, praise God. They shall also believe when you testify of what you have learned while attending revival. Ikinukwento mo po ba ang nangyayari sa iyo sa revival? O sinasarili mo? Ito po. Kapag ikaw ay kain lang ng kain at ikay nakaupo lang, hindi ka kikilos, basta kain ka lang ng kain, hindi ka dudumi, hindi ka pagpapawisan, ano po ang mangyayari sa iyo? Ano? Magkakasakit. Eh kung ikaw kaya ay pakinig lang ng pakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos at punong-puno ka na ng salita ng Diyos pero hindi mo naman ikinukwento yung iyong natanggap. Ano ang mangyayari sa iyo spiritually? Ano? So baliwala po. Kahit na ang lahat ng kwarto mo sa bahay ay puno ng Biblia. Ang mabibless lang ay yung pinagpapatungan ng Biblia, hindi ikaw. Hello? Kailangang isinasabuhay mo ang Biblia sapagkat ang best translation of the Bible is you through your life. Translate the Bible in your practical life. Amen? Isabuhay mo ang Biblia sa pamamagitan ng tamang buhay sang-ayon sa salita ng Diyos. Ika'y uunlad sapagkat sasamahan ka ng Diyos. Ika'y magiging masagana sapagkat ikinukwento mo ang Diyos. At magiging matapang tayo sa pagkukwento. Tingnan mo, kwento ako ng kwento sa radyo, telebisyon. So the influence of King Josiah impacted the life of Daniel. The influence of Jeremiah impacted the life of Daniel. And the life of Jesus impacted the life of Paul. And I hope that your life will affect the life of your family as it affected mine. Nawa ang iyong buhay ay makaapekto sa iyong sambahayan. Nawa maging langit ang buhay mo sa iyong sambahayan. At paano ito mangyayari? Huwag mong tingnan ang kanilang mga kamalian. Huwag mong tingnan ang kanilang mga kahinaan. Tingnan mo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na nasa iyong bibig. Affirm, confirm your children. Huwag yung laging ang iyong sinasabi, siya ay bobo, siya ay bugok, siya ay mahina. Instead, sabihin mo sa iyong mga anak, kayo'y matatalino. Kayo ay pinagpala ng Diyos. Kayo ay gagawing dakila ng Diyos because it is God who will make a person great. Not us. Abraham, I will make your name great. I will bless you so much so that you will be a blessing to many families. At yung pangakong yun kay Abraham ay pangako rin sa bawat isa sa atin, God will make your name great. Hallelujah. And God will make your provision great. But you have to implement an opportunity for God to do His work through you. So declare that God is your God. Declare that Jesus is your God. Declare that the Father is your God. Declare that the Holy Spirit is our helper. Ganun lang pong kasimple. Huwag mo nang pahirapan pa. Sapagkat nasa iyo
ang kataas-taasang Diyos nasa iyo, ang Panginoong Jesus nasa iyong puso, at ang banal na Espiritu nasa iyong kaluluwa, at ang Diyos ang lumulukob sa atin 24/7. Ang Ama ang nakalukob. Kaya nga kung titingnan natin sa panahon ni Mary, ang sabi ng anghel kay Mary, siya ang sign that a Messiah will be born through a virgin. At ang sabi ng anghel, that the Holy One is in your womb, that the Holy Spirit is in your soul, and that the Father hovers above you. The presence of the Father covers you. Kaya tandaan mong lagi, ikaw ay nasasakluban ng presensya ng Ama, sapagkat ang kanyang anak ay pinuprotektahan niya na nasa iyong puso, sapagkat ang banal na Espiritu ang magsasabi sa iyong Espiritu na si Jesus ay nasa iyong Espiritu. Ang Espiritu ang magsasabi na ang Ama ay lumulukob sa iyo. Kaya nga ang sabi ng Ama sa isang bahagi ng bagong tipan, ang sabi niya, at dahil ako'y tinangkilik ninyong Ama, mula ngayon kayo ay ampon ko, at mula ngayon ako ang magiging di nagmamaliw ninyong Ama. Ako'y magiging magiliwin sa iyo. Ano po ang magiliwin? Na kahit ano ang daanan mong pagsubok, ang kalalabasan mo ay mananagumpay, sapagkat kay Yesu Kristo higit ka pa sa mananagumpay, at sa iyong kawalan, ikaw ay kanyang sasakluluhan, at ikaw ay kanyang pagagalingin, at ang iyong mata ay magliliwanag, at buong katawan mo ay magiging malusog, at ikaw ay magiging matalino at malakas. Lahat kayo ay lalakipan ng Diyos ng kapangyarihan. Lahat tayo lokob ng kaluwalhatian ng Panginoon, surrounded with His glory. May mahihingi ka pa kaya? Nasa iyo ng lahat. Ayaw mo lang tuklasin. Ito, nasa iyo ang kaligtasan. Nalulukob ka ng mga anghel. So delegate the angels. Narito tayo. Pag darating mo rito, hawakan mo ang kamay ng iyong kapatid at sabihin mo, mag-pray tayo. Hello? The prayer of agreement is very powerful. Ano man ang pagkasunduan ng dalawa dito sa lupa, napagkasunduan na sa langit. Ano man ang ipagbawal ng dalawa sa lupa, ibinawal na sa langit. Kaya kung merong may dengue sa iyong pamilya, kumuha ka dyan ng kapatiran. Huwag kang matatakot, sabihin mo, ating sansalain ng dengue. Kung ikaw ay pinagbabalakan ng masama ng sino man, magkasundo kayo, magkapit-bisig kayo, at sabihin mo, sinasansala ako at pinagbabawalan ang demonyong espiritu na gusto akong sirain. Ginagawa mo po ba yan? Mula ngayon, gawin mo yan sa tuwing darating kang maaga. Sa halip na magchismisan, maghawa kamay kayo at magdalanginan. Let the fire of the Holy Spirit, let the fire of the Holy Spirit control each one of us. At pag lahat tayo ay naging maalam sa intercession, ang hinahanap ng Diyos sa bagong tipan at sa lumang tipan ay ang mga intercessor, because one of the very prominent and powerful ministry is the ministry of intercession. Because intercession, you are not praying for yourself, you are praying for the glory of God and the benefit of the other. You are surrounded by the glory of God. Tingnan mo ang iyong katabi. Hawakan mo ang kamay ng iyong katabi at sumumpa ka sa Diyos. Huwag kang matatakot na manumpa basta sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabihin mo, idinalangin na tayo ng Panginoong Jesus, at siya ang ating tagumpay. At walang kapangyarihan na pwedeng humadlang sa ating tagumpay. At kailanman hindi tayo magagapi ni madadaig, sapagkat wala sa ating DNA ang katalunan. Ang nasa atin ay pananagumpay. Kaya ngayong gabi tayo'y mangako sa Diyos na makikita niya ang isang anak niya na magpapatuloy na higit pa sa mananagumpay. Ang isang anak niya na mangangasiwa ng kayamanan niya sa ibabaw ng lupang ito. At sabihin mo, Panginoon, ito po ako. Pagtiwalaan mo ako ng iyong kayamanan mula ngayong gabing ito.
At ito po ay gagamitin ko at pangangasiwaan at ang 5 doble ng talento ay gagawin kong 10 alang-alang at para sa iyo. Panginoon, dodoblehin ko po ang ipagkakatiwala mo sa akin ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ikay naniniwala at gagamitin mo ang iyong kahit po maliit na negosyo sa bangketa, kapag ito'y ginugol mo para sa Panginoon, magiging grocery yung bangketa sale mo. Amen. Sapagkat ang Diyos po ay tapat. Ang Diyos po ay sapat. Ang Diyos po ay makapangyarihan. At ikaw at ako ay labis na iniibig ng Diyos. Kaya sabihin mo sa Diyos, Panginoon, mula sa sandaling ito, wala na ang pagkatakot sa anumang bagay sa aking puso't isipan. Ang tanging takot na natira ay ang pagkatakot sa iyo. Salamat sapagkat ikaw ang may kagagawan upang ako'y makapagpatuloy sa katapangan, sa lakas ng loob, na ang katotohanan ay aking maipahayag. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan, at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen, at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain,
Inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.